nakikita namin 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang fare. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo Mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan. Total, di nyo naman kayo mahuhuli. Puro lang kayo pilot study. Dalupasa na nga ako Sa Okay. tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Magmamasteral na. Tapos nagtataka ngayon bakit walang booking, ba't naghahabal, at tatalino natin sa gobyerno Mas matatalino yung nasa kalsada. Kami yung nagsiservisyo Ayaw nyo makinig sa amin, di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki. So, sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nag-uusap kami, pilot study, 6 months to 1 year. Si Ginoong Patrick Climaco, Secretary General ng Consumer at Mamamayan-PH. Sir, meron po akong dalawang gustong i-point out. Yung una po, yung pong pahayag po namin na suportado po namin itong mga ganitong pagkilos po, na sana po ma-establish na po into law yung pong instead na provisional, ma-establish po na magkaroon ng ano po ba yung dapat na proseso po natin doon sa bilang ng mga motorcycles, taxis. Kasi po, simple lang naman po yung hiling po namin bilang mga consumer na makapasok at makauwi po sa amin sa mga aming mahal sa buhay. Although mas mataas po ito kaysa dun sa pagsakay po ng jeep, pagsakay po ng bus, mas mataas po ng konting pamasahe. Pero ang importante po dito, mas mabibigyan po ito ng maginhawang paglalakbay po sa aming mga consumer. Yun lamang po. Tapos, Senator, may isa pa akong concern. Since naandito naman yung big three na motorcycle taxis. Sir, kanina pero pinoint out nyo na nagpapatay sila, nagla-log out dun sa app pagka rush hour o kaya maulan. Tama po yun, sir. May napansin na po akong ganyan. Pero kanina po, papunta po ako dito, dyan po sa area ng Buendia LRT, McDonald's, DLTV. Hindi lang po yun. Yung pong dahil lang kung bakit nila pinapatay o nila-log out yung app. Natuklasan ko po kasi, sir, habang nagbubook po ako, may lumapit po sa akin. Isang light blue, isang dark blue, which is Angkas and Joyride. Nag-aalok po sa akin. Nung pagkasagot ko po na ito po nagbubuking na po ako, hindi na kumibo. So something fishy come into my mind na lalabas to na kolorum. Kasi po hindi siya magre-register dun sa sistema ng app ng Angkas at saka ng Joyride. Paano po kaya ang mga mekanismo para maprotektahan po yung mga mananakay na katulad po namin? Kanina po, sir, nabanggit nyo may nagreklamo sa inyo na Angkas, rehistrado talaga tapos muntikan pa siyang mahalay. How much more na daylight, walang rehistro ng aking pagbubuk kung papatulang ko po yung driver na yon ng kanyang offer? Good question. So, Angkas, wala kayong monitoring system na pag yung inyo pong rider nagpatay ng app, agad-agad questionin mo, bigyan nyo ng patawag para magpaliwanag. Kasi nangyari talaga yan palagi, yung nagpapatay ng app, especially kapag rush hour or kapag umuulan. And yan, buti na point out ni Sir Patrick. And para makolorum sila. And then magcha-charge sila mas malaki. Now, itong pasahero, gusto lang makauwi, sige, kahit na triple pa yan. Wala kayong sistema na para ma-address itong issue na to, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Actually po, meron kaming fraud detection system. Chine-check po namin kung yung frequency na pagsisirado ng offline tapos pag-online, meron pong algorithm yon na nagde-detect na kung ginagawa niya ng madalas, ibig sabihin, either nag-check siya ng price para malaman yung presyo, yung basehan ng presyo, tapos ino-off niya yung app para maghabal-habal. So na-check po natin yung meron na po tayong mga naban based on that. Hindi, pero sir, mataas ang insidente ng pagpapatay ng app during rush hour. Hindi mo na-observe yan? During mga umuulan-ulan. Sir, actually po kami po sa experience po namin for peak hour at for pag umuulan ng konti po basta hindi po typhoon. Actually yung drivers po namin tumataas po yung online. Tumataas po yung online bikers namin on the road. No, sir. Opo. During peak hours at kapag umuulan, no drivers available. Palagi yan. Mga-staff ko. Yan palagi reklamo ng mga staff ko. Sasabihin, no drivers available. Oh. Tama po yan, sir. Kasi maging sa Grab, ganun din. Pinapatay yung apps. Di ba? Ito si Mr. Baka may kasagutan si Mr. Malungsod. Sir, amin na kami, sir. Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Ang tagal nyong i-regular to, gawing batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Ang tagal na kasi ng panahon Nakikita namin, 2017, 40 pesos lang ang gasolina.
50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang per. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo Mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan. Total, di nyo naman kami mahuhuli. Mhm. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako Sa Okay. tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Magmamasteral na. Tapos nagtataka ngayon bakit walang booking, ba't naghahabal, ang tatalino natin sa gobyerno Mas matatalino yung nasa kalsada. Mhm. Kami yung nagsiservisyo Ayaw nyo makinig sa amin, di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. So, Kung hindi natin po ililigal to, ilang taon na, si Ariel nga tumanda na rin so sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nung nag-uusap kami, pilot study, 6 months to 1 year. 5 taon na po, masteral na. Mano man lang sana, sir, every now and then, nagbabago ng LTFRB chairman Dati ang humuli pa sa amin, si Lisada. Sino sinisada? Dating, spokesperson ng LTFRB. Spokesperson, kasi ang chairman, yung... Board yung- member. Mm. Ba't kayo hinuli? Kasi illegal daw po kami. Yun lang alam namin na hanap buhay pag bumotorsiklo matagal na yung habal-habal Wala pa sila sa gobyerno, may habal-habal na 2000 na may habal-habal na. Pinopost na ni Congressman H. Durano. Hanggang ngayon, namatay na si Representative Raul Delmar ng Cebu. Andiyan pa rin yung panukala na nananatili yung pilot run Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang Attorney Cuadis, pakisagot lang. Or you want to answer that? You Mr. said, Chair? Teka. Sasagot naman po si Chair Guadis, but ang tawag po dito na nagugustuhan ko yung sinasabi ni Mr. Maglusod because basically yung po yung reality on the ground. Syempre po, it's connected sa amin, sa gobyerno, sa ating mga big players, and with due respect even sa ating pong proseso sa paggagawa ng batas, siguro it's a wake-up call in such strong statement po, no? But we appreciate that. So, Chair Guadis, please. Mr. Chair, when I came in, the pilot study is still on process. We submitted the final report. Both houses, Committee on Transportation for both High Senate and the lower house. When was it submitted? We submitted the report to your office, I think, about 3 or 4 months ago. Then, under the chairmanship of Senator Grace Po, the committee report for the we will submit now if You submitted to us? yes, of course, Mr. To Chair. me? To my We office? have an Because I'm the new available chairman? copy. Yes, Mr. Chair. Okay. The version for the lower house was submitted. In fact, the lower house had already passed the bill on its third and final reading, and then inaangat na po sa Senate for the Okay. disposition of the Senate. So ang bola ko ngayon nito is in the Senate, Mr. Chair. And Okay. if you haven't received one, I can give you one today. I have Okay. a soft copy which I can furnish. Mr. Maglunsod, thank you so very much for raising that issue. And I didn't know na may problema din pala dito sa side ng legislative, yung paggagawa ng batas at nasa Senate. And bago lang po akong chairman ng transport, so baka na-overlook lang yon. So I'll look into it. I'll make sure na the ball will start rolling again. Paliwanag ko lang, sir, kasi dati pumasa na yan sa Congress. 17 Congress, pasado sa Congress. Hindi pumasa sa Senado. 18 Congress, pasado doon sa Senado. Hindi pumasa sa Congress. 19 Congress, pumasa sa Congress. Sa Senado po ngayon, hindi na naman. Kasi sir, Yeah. Kada mag-election po, lagi kami nagagamit mga rider. Lagi kami tinutulungan pag tuwing election. Pagtapos ng election, hindi na kami natutulungan. Iwan na naman po kami sa ere. may mga, let me explain to you a little bit on how it works sa pagpapasa ng batas. In fact, ako mismo nakaramdam niyan. Yung pinasa ko yung Magna Carta for Seafarer. May dadaan kang proseso, first reading, second reading, third reading, and then after that, then ipapasa mo yun sa Malacanang for signature. May mga lobbyist kung tawagin na para harangin yung bill na yun, especially kung may mga apektuhan na ibang sektor. So, magkakaroon ng lobbying. So, ako, fortunately, nalampasan ko yun at naipapasa ko yung Magna Carta for Seafarers. Now, I'm gonna do it again one more time. Titignan ko yung batas na yun once na na-submit sa akin yung sinasabi niya, Tony Guadis, yung report. And then, I'll keep the ball rolling again to make sure na yun ay may pasang batas, hopefully.